4 Key Leadership Factors. 4 na pangunahing salik sa pamumuno. Talakayin natin ang mahahalagang bahagi ng pamumuno, ang 4 na pangunahing salik na humuhubog kung paano nakikipag-ugnayan ang mga pinuno sa kanilang mga koponan at nakakamit ang kanilang mga layunin. Ang mga salik na ito ay hindi lamang mga teoretikal na konsepto, ang mga ito ang tunay na dynamic sa mundo na naglalaro sa bawat unit ng militar, mula sa isang maliit na squad hanggang sa isang malawak na hukbo. Isa. The follower, ang tagasunod. Tandaan, ang pamumuno ay hindi isang solong pagkilos. Ito ay tungkol sa pagbibigay inspirasyon at paggabay sa iba. Ang iba't ibang mga individual ay nangangailangan ng iba't ibang mga diskarte. Maaaring kailanganin ng isang batang recruit ang isang mas mahigpit na kamay at higit na gabay, habang ang isang batikang veterano ay maaaring umunlad ng may higit na autonomiya. 2. The leader, ang pinuno. Ikaw, bilang pinuno, ang pangalawang mahalagang kadahilanan. Hindi ito tungkol sa pagmamataas, ito ay tungkol sa self-awareness. Alamin ang iyong mga lakas, ang iyong mga kahinaan, at ang iyong mga limitasyon. 3. Communication, komunikasyon, ito ang buhay ng anumang koponan. Ang mga pinuno ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng parehong mga salita at aksyon, pagtuturo, pagpapayo, panghihikayat, at kahit na pagdidisiplina. 4. The situation, ang sitwasyon, bawat sitwasyon ay natatangi. Ang isang estilo ng pamumuno na gumagana sa isang konteksto ay maaaring hindi gumana sa isa pa. Ang isang mahusay na pinuno ay madaling makibagay, inaayos ang kanilang diskarte upang umangkop sa mga partikular na pangyayari. Tandaan, ang 4 na salik na ito ay magkakaugnay. Ang pagbabago sa isa ay maaaring makabuluhang makaapekto sa iba. Ang isang bagong tagasunod ay maaaring mangailangan ng ibang estilo ng pamumuno, ang isang mapaghamong sitwasyon ay maaaring mangailangan ng pagbabago sa komunikasyon, at ang kamalayan sa sarili ng isang pinuno ay maaaring makaimpluwensya sa kung paano sila nakikipag-ugnayan sa kanilang koponan at sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa 4 na salik na ito, maaari kang bumuo ng isang mas nuanced at epektibong estilo ng pamumuno. Mas magiging handa ka upang hikayatin ang iyong mga tropa, mag-navigate sa mga hamon, at makamit ang iyong mga layunin. 4 Values in the Professional Military Ethics. Tingnan natin ang mga pangunahing halaga na humuhubog sa etikal na pundasyon ng isang pinuno ng militar. Ang mga ito ay hindi lamang abstract na mga ideya, ito ang mga prinsipyong gumagabay sa iyong mga aksyon, desisyon, at pakikipag-ugnayan sa iyong team. Isipin mo sila bilang compass na nagpapanatili sa iyo sa tamang landas. 1. Katapatan sa mga mithiin ng bansa. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang iyong pangunahing tungkulin ay paglingkuran at ipagtanggol ang iyong bansa. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang militar ay umiiral upang protektahan ang bansa at ang mga tao nito, hindi para pagsilbihan ang mga personal na interes. 2. Katapatan sa unit. Ito ay isang two-way na kalye sa pagitan ng mga pinuno at ng kanilang pinamumunuan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang pakiramdam ng pakikipagkaibigan at ibinahaging layunin, pagpapaunlad ng isang kapaligiran kung saan ang lahat ay tumitingin sa isa't isa. 3. Personal na pananagutan. Ito ay tungkol sa pagmamay-ari ng iyong mga aksyon at ang kanilang mga kahihinatnan. Ito ay tungkol sa pagsasagawa ng inisyatiba, pagtupad sa iyong mga pangako, at patuloy na pagsusumikap para sa pagpapabuti ng sarili. 4. Serbisyong walang pag-iimbot. Ito ang puso ng pamumuno. Ito ay tungkol sa pag-una sa mga pangangailangan ng iyong bansa, ng iyong unit, at ng iyong mga sundalo kaysa sa iyong sarili. Ang isang tunay na pinuno ay hindi motibasyon ng personal na pakinabang o kaluwalhatian, ngunit sa pamamagitan ng pagnanais na maglingkod sa isang mas malaking layunin. Ang 4 na halagang ito ay ang mga pundasyon ng propesyonal na etika sa militar. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita na dapat isaulo, ngunit mga prinsipyo na dapat isabuhay. Habang sumusulong ka sa iyong karera sa militar, gagabayan ka ng mga pagpapahalagang ito sa mahihirap na desisyon, magbibigay inspirasyon sa iyong mamuno ng may integridad, at sa huli ay huhubog ka sa uri ng pinunong kailangan ng iyong bansa. Tandaan, ang isang pinuno na sumasalamin sa mga pagpapahalagang ito ay hindi lamang makakamit ng paggalang ng kanilang mga tropa, ngunit magbibigay din ng inspirasyon sa kanila sa kadakilaan. Ethical challenges ng mga leader. Okay team, sumisid tayo ng mas malalim sa mga etikal na hamon na kinakaharap ng mga pinuno. Sinakop namin ang mga pangunahing halaga, ngunit ano ang mangyayari kapag sumasalungat ang mga halagang iyon? Doon kami makakatagpo ng etikal na dilema, isang sitwasyon kung saan ang dalawa o higit pang mga halaga ay nagkakasalungatan, na nag-iiwan sa iyo ng isang mahirap na pagpipilian. Isipin na ikaw ay isang batang opisyal sa Philippine Revolutionary Army, tulad ni Gregorio del Pilar. Talagang tapat ka sa iyong bansa at sa iyong mga tauhan, ngunit nahaharap ka rin sa isang nakatataas na puwersa ng kaaway.
Umuurong ka ba para iligtas ang iyong mga tropa o hawakan ang iyong sarili na posibleng isakripisyo sila para sa isang madiskarteng kalamangan? Ito ang mga uri ng dilema na sumusubok sa katangian ng isang pinuno. Kapag nahaharap sa isang etikal na dilema, ang susi ay upang mahanap ang moral na tamang landas ang isa na pinakamahusay na nagsisilbi sa mga mithiin ng Pilipinas at ng iyong mga sundalo. Isipin ito bilang naghahanap ng pinakamataas na kabutihang moral, ang aksyon na naaayon sa iyong pinakamalalim na mga halaga. Ngunit narito ang catch, ang pressure na kumilos ng hindi etikal ay maaaring magmula sa lahat ng panig. Maaaring ito ay ang tukso ng personal na pakinabang, ang impluwensya ng isang kasamahan, o kahit na ang panggigipit ng isang nakatataas. Kaya, paano ka mag-navigate sa mga nakakalito na tubig na ito? Ang proseso ng etikal na pangangatwiran ay isang mahalagang kasangkapan. Tinutulungan ka nitong pag-aralan ang sitwasyon, isaalang-alang ang lahat ng mga kadahilanan, at makarating sa isang kurso ng aksyon na humahantong sa pinakamataas na kabutihang moral. Ito ay tulad ng isang compass na gumagabay sa iyo sa isang bagyo. Ang prosesong ito ay nagsasangkot ng ilang pangunahing puwersa. Isa, legal standards, ito ang mga batas at regulasyon na namamahala sa iyong mga aksyon bilang pinuno ng militar. Isipin ang mga artikulo ng digmaan na nagbabalangkas sa mga tuntunin ng pag-uugali para sa mga tauhan ng militar. Dalawa, basic national values, ito ang mga pagpapahalagang nakasaad sa konstitusyon ng iyong bansa at iba pang mga dokumentong nagtatag. Kinakatawan nila ang mga mithiin ng iyong bansa tulad ng kalayaan, demokrasya, at katarungan. Tatlo, traditional values, ito ang mga pagpapahalagang sinubak na sa panahon na gumabay sa mga lipunan at militar sa buong kasaysayan tulad ng karangalan, katapangan, at integridad. Apat, actual values, ito ang mga value na aktwal na ginagawa sa loob ng iyong unit. Hinuhubog nila ang pang-araw-araw na pag-uugali at kultura ng iyong koponan. 5. Individual values, ito ang iyong sariling mga personal na paniniwala at prinsipyo. Nagmumula ang mga ito sa iyong pagpapalaki, sa iyong mga karanasan, at sa iyong sariling moral na compass. 6. Institutional pressures, ito ang mga patakaran, pamamaraan, at inaasahan sa loob ng militar na kung minsan ay maaaring magtulak sa mga individual na kumilos ng hindi etikal. Sa pamamagitan ng maingat na pagsasaalang-alang sa mga puwersang ito, maaari kang gumawa ng matalino at etikal na mga desisyon kahit na nahaharap sa napakalaking presyon. Tandaan, ang tamang landas ay hindi palaging ang pinakamadali, ngunit ito ang sa huli ay humahantong sa pinakamataas na kabutihang moral. Leadership Action Skills. Sige team, patalasin natin ang ating toolkit sa pamumuno sa pamamagitan ng pagtuon sa mga kasanayan sa pagkilos na nagpapabago ng mga ideya sa katotohanan. Ang mga kasanayang ito ay ang makina na nagtutulak sa iyong koponan patungo sa pagtupad sa misyon. Isa, leadership that directs, ito ay kung saan ang goma ay nakakatugon sa kalsada. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng isang malinaw na kurso, paggawa ng mga desisyon, at pagbabalangkas ng mga plano. Paglutas ng problema, tulad ng isang tiktik na nagsasama-sama ng mga pahiwatig, ang isang pinuno ay dapat tukuyin ang problema, mang-alap ng impormasyon, at bumuo ng mga potensyal na solusyon. Pagtukoy sa kalikasan ng problema, kabilang dito ang paghuhukay ng mas malalim, pagtatanong ng mga tamang tanong, at pagkuha ng feedback mula sa iyong team. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga ugat na sanhi, hindi lamang sa mga sintomas. Flexibility ng isip, bilang isang pinuno, kailangan mong maging madaling ibagay at bukas sa mga bagong ideya. Maaaring mabilis na magbago ang mga kondisyon, at kailangan mong maisaayos ang iyong mga plano ng naaayon. Isipin ng mga nomadic na Mongol na inangkop ang kanilang mga taktika upang masakop ang magkakaibang terrain at klima. Objectivity at intuition, dapat balansehin ng isang pinuno ang lohikal na pagsusuri sa intuition. Ito ay tungkol sa pagsasama-sama ng mahihirap na katotohanan sa iyong gut feeling upang makagawa ng pinakamahusay na desisyon. Isaalang-alang ang halimbawa ni Joan of Arc, isang batang babaeng magsasaka na nagtiwala sa kanyang intuisyon at nanguna sa hukbong Pranses sa tagumpay laban sa mga Ingles. Pagsasanay sa pagpaplano, kabilang dito ang tatlong mahahalagang bahagi, pagpaplano, pagsasagawa, at pagsusuri. Isipin ang masusing pagpaplano ng D-Day, ang pinakamalaking seaborne invasion sa kasaysayan, kung saan ang bawat detalye ay maingat na isinasaalang-alang at nag-ensayo. Pag-aayos, ito ay tungkol sa paglikha ng istruktura at paglalaan ng mga mapagkukunang kailangan upang maisagawa ang iyong mga plano. Ito ay tulad ng isang konduktor na nag-aayos ng kanilang orkestra na tinitiyak na ang bawat instrumento ay nasa tamang lugar upang lumikha ng isang harmonious symphony. Pagtatakda ng layunin, ang mga malinaw na layunin ay nagbibigay ng direksyon at layunin sa iyong koponan.
Ang mga ito ay dapat na mapaghamong ngunit makakamit, nakatuon sa kahandaan sa labanan, at binuo na may input mula sa iyong mga subordinate. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga kasanayan sa pagkilos ng pamumuno na ito, magagabayan ka sa iyong koponan sa anumang hamon. Tandaan, ang pamumuno ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pananaw, ito ay tungkol sa paggawa ng pangitaing iyon na isang katotohanan. 2. Leadership that implements, ito ay kung saan ang pagpaplano at pag-istratehiya ay nagiging mga nakikitang resulta. Ito ay tungkol sa komunikasyon, koordinasyon, pangangasiwa, at pagsusuri ang mga mahahalagang kasangkapan para magawa ang mga bagay-bagay. Komunikasyon, ito ang pagpapalitan ng impormasyon at ideya. Ito ang buhay ng anumang organisasyon, militar o iba pa. Ang mabisang komunikasyon ay nangyayari kapag nauunawaan ng tatanggap kung ano mismo ang nilayon ng nagpadala. Isipin ng Navajo Code Talkers noong World War II na ang mga natatanging kasanayan sa wika ay nagpapahintulot sa US Marines na makipag-usap ng ligtas at epektibo. Ang komunikasyon ay isang 200 na kalye. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng mga order, ito ay tungkol sa pakikinig, paglilinaw, at pagtiyak na ang lahat ay nasa parehong pahina. Isipin ng isang radio operator sa larangan ng digmaan na patuloy na nagpapadala at tumatanggap ng mga mensahe upang matiyak ang tagumpay ng misyon. Mahalaga ang feedback dahil pinapayagan nito ang pagwawasto ng kurso at tinitiyak na naiintindihan ng lahat ang mga layunin. Mga hadlang sa mabisang komunikasyon, ang mga ito ay maaaring pisikal, tulad ng ingay ng labanan o isang sira na radyo, o psikolohikal, tulad ng kawalan ng tiwala, takot, o pagkakaiba sa ranggo. Isaalang-alang ang labanan sa isang delwana kung saan ang maling komunikasyon at kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga commander ng Britanya ay nag-ambag sa isang mapangwasak na pagkatalo ng mga mandirigmang Zulo. Pagtagumpayan ng mga hadlang, ang mga epektibong pinuno ay nakahanap ng mga paraan upang malampasan ang mga hadlang na ito. Malinaw at maigsi silang nakikipag-usap, gumagamit ng maraming channel ng komunikasyon, at naghahanap ng feedback. Isipin ang mga flag ng semaphore na ginagamit ng mga Navy sa buong mundo, isang simple ngunit epektibong paraan upang makipag-usap sa malalayong distansya, kahit nasa edad ng radyo. Koordinasyon, ito ay tungkol sa pagsasaayos ng mga aksyon ng iba't ibang individual at unit. Ito ay tulad ng isang mahusay na koreograpo na sayaw kung saan alam ng lahat ang kanilang mga hakbang at mga galaw ng sabay-sabay. Isaalang-alang ang masalimuot na koordinasyon na kinakailangan para sa isang parada ng militar kung saan daan-daan o kahit libu-libong mga sundalo ang gumagalaw ng magkakasabay. Pangangasiwa, ito ay nagsasangkot ng pagpapanatiling malapit sa sitwasyon, pagtiyak na ang mga plano ay naipapatupad ng tama, at paggawa ng mga pagsasaayos kung kinakailangan. Mag-isip ng isang field marshal na nangangasiwa sa isang labanan, patuloy na sinusuri ang sitwasyon at naglalabas ng mga bagong utos upang umangkop sa pagbabago ng agos ng labanan. Pagsusuri, ito ang proseso ng pagtatasa sa pagiging epektibo ng iyong mga aksyon at pagkatuto mula sa iyong mga pagkakamali. Ito ay tulad ng isang debriefing pagkatapos ng isang misyon kung saan sinusuri mo kung ano ang naging maayos at kung ano ang maaaring mapabuti. Alalahanin ang mga aral na natutunan mula sa labanan ng Adwa, kung saan ang mga puwersang Ethiopian, sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri at pagbagay, ay natalo ang isang mas malaking hukbong Italyano. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga kasanayan sa pagpapatupad na ito, magagawa mong isalin ang iyong pananaw sa pagkilos na humahantong sa iyong koponan sa tagumpay sa larangan ng digmaan at higit pa. 3. Leadership that motivates, ito ang puso at kaluluwa ng pamumuno, ang kakayahang magbigay inspirasyon sa iba na pumunta sa itaas at higit pa. Motivation, isipin ito bilang panggatong na nagtutulak sa iyong koponan pasulong. Ito ay isang kombinasyon ng pagnanais at enerhiya na nakadirekta sa isang layunin. Tulad ng isang bihasang mamamana na naglalayon para sa bullseye, ang pagganyak ay nakatuon sa mga pagsisikap ng iyong koponan at nagtutulak sa kanila patungo sa tagumpay. Internal forces of motivation, ito ang mga panloob na drive na nagmumula sa loob mga pangangailangan, takot, at paniniwala. Halimbawa, ang pagnanais ng isang sundalo para sa pagkilala o takot sa pagkabigo ay maaaring maging malakas na motivator. External forces of motivation, ang mga ito ay nagmumula sa mga panlabas na mapagkukunan mga gantimpala, parusa, panggigipit ng mga kasamahan, o kahit na ang kilig sa panganib. Isipin ng mga Spartan na ang mahigpit na pagsasanay at mga inaasahan sa lipunan ay nagtanim ng malalim na pakiramdam ng tungkulin at karangalan. Self-motivation, ito ang pinakamakapangyarihang anyo ng pagganyak na nakaugat sa mga personal na halaga, etika, at isang malakas na moral na compass. Isaalang-alang ang halimbawa ni General Antonio Luna na ang walang humpay na pangako sa kalayaan ng Pilipinas ay nagpasigla sa kanyang walang humpay na pagsisikap noong Rebolusyong Pilipino.
B. Practical Guidelines on Motivation. Narito ang ilang mga sinubukan at totoong pamamaraan para sa pag-uudyok sa iyong mga tropa. Ihanay ang mga individual na pangangailangan sa mga layunin ng unit, gawing malinaw kung paano nakakatulong ang mga personal na layunin ng bawat sundalo sa tagumpay ng misyon. Gantimpala ang nais na pag-uugali, kilalanin at gantimpalaan ang mga individual at mga koponan na higit at higit pa. Isipin si Napoleon Bonaparte na tanyag na nagsabi, ang isang sundalo ay lalaban ng matagal at mahirap para sa kaunting kulay na laso. Payuhan o parusahan ang hindi ka nais-nais na pag-uugali, tugunan ang mga isyu kagad at patas, tinitiyak na nauunawaan ng lahat ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Itakda ang halimbawa, ang iyong mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Manguna sa pamamagitan ng halimbawa sa lahat ng aspeto, mula sa physical fitness hanggang sa etikal na pag-uugali. Bumuo ng moral at especially rit decor, pagyamanin ang pakiramdam ng pakikipagkaibigan at pagmamalaki sa iyong unit. Hominin ng iyong mga subordinate, bigyan sila ng mahihirap na problemang lutusin at hikayatin silang mag-isip ng malikhain. Isali ang mga nasasakupan sa pagpaplano, nagbibigay ito sa kanila ng pakiramdam ng pagmamayari at pamumuhunan sa misyon. Tugunan ng mga personal na alalahanin, tulungan ng iyong mga sundalo na malutas ang mga personal na isyu na maaaring humahadlang sa kanilang pagganap. Tiyakin ang wastong pangangalaga at mga mapagkukunan, siguraduhin na ang iyong mga tropa ay may mga tool at suporta na kailangan nila upang magtagumpay. Ipaalam sa kanila, ang transparency ay bumubuo ng tiwala at nagpapalakas sa iyong koponan. Gumamit ng positibong peer pressure, hikayatin ang malusog na kompetisyon at pakikipagkaibigan. Tumutok sa pagsusuri ng husay, huwag lamang umasa sa mga numero, tingnan ang pangkalahatang pagganap at pag-unlad ng iyong koponan. Gawing makabuluhan ang trabaho, tulungan ng iyong mga sundalo na makita ang mas malaking larawan at maunawaan ang kahalagahan ng kanilang tungkulin. Huwag tiisin ang pagtatangi, pagyamanin ang isang kapaligiran ng paggalang at pagiging kasama. C. Pagtuturo at pagpapayo, ito ay makapangyarihang mga tool para sa pag-uudyok sa iyong koponan. Tinutulungan sila ng pagtuturo na bumuo ng mga kasanayan at kaalaman, habang ang pagpapayo ay nagbibigay ng patnubay at suporta para sa personal na pag-unlad. Isipin ang mga mentorship program sa sinaunang Greece, kung saan ang mga kabataang lalaki ay ipinari sa mga bihasang tagapagturo upang matutunan ang sining ng pamumuno at pakikidigma. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga nuances ng pagganyak at paglalapat ng mga praktikal na alituntuning ito, maaari kang lumikha ng isang koponan na hindi lamang sanay at disiplinado ngunit masigasig at nakatuon sa pagkamit ng iyong mga ibinahaging layunin. Tandaan, ang isang motivated na koponan ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Habang tinatapos natin ang sesyon na ito sa pamumuno ng militar, tandaan na ang tunay na sukatan ng isang pinuno ay hindi lamang matatagpuan sa larangan ng digmaan. Ito ay nasa araw-araw na mga pagpipilian na iyong ginagawa, ang mga pagpapahalaga na iyong pinaninindigan, at ang paraan ng iyong pagbibigay inspirasyon sa mga nasa paligid mo. Nalaman namin ang mga pangunahing prinsipyo na gumagabay sa bawat pinuno ng militar, mula sa hindi natitinag na katapatan sa bansa at unit, hanggang sa personal na responsibilidad at walang pag-iimbot na paglilingkod. Na-explore namin ang mahalagang katangian na tumutukoy sa epektibong pamumuno, katapangan, pakikiramay, pagiging mapagpasyahan, at marami pa. Sinuri din namin ang mga praktikal na kasanayan ng pamumuno, mula sa pagtatakda ng malinaw na mga layunin hanggang sa pag-uudyok sa iyong mga tropa at pag-angkop sa pagbabago ng mga pangyayari. Ngunit higit sa lahat, tandaan na ang pamumuno ay isang paglalakbay ng patuloy na pag-aaral at paglago. Ito ay tungkol sa paghamon sa iyong sarili, pagtulak sa iyong mga limitasyon, at hindi tumitigil sa pagbuti. Ito ay tungkol sa pagbibigay inspirasyon sa iyong koponan upang makamit ang kanilang buong potensyal at akayin sila patungo sa tagumpay. Tandaan, ang landas ng isang pinunong militar ay hindi sa personal na kaluwalhatian, kundi sa paglilingkod at sakripisyo. Ito ay tungkol sa pag-aalay ng iyong sarili sa isang layuning higit sa iyong sarili, sa pagprotekta sa iyong bansa at sa mga tao nito. Kaya't humayo ka, manguna ng may tapang at integridad, at laging alalahanin ang iyong taimtim na panunumpa na paglingkuran at protektahan ng Pilipinas. Nasa iyong mga kamay ang kinabukasan ng ating bansa.